Cellbox. Kung sipag at tiyaga ang puhunan, si Pamela na siguro ang may pinakamalaking investment. Breadwinner, sales lady, at raketera sa break time. Lahat ay ginagawa niya para sa pamilya. Isang araw, isang matandang mukhang palaboy ang dumating sa butik kung saan siya nagtatrabaho at agad itong pinagtawanan at itinaboy ng kasamahan niya. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol ito. Hindi niya alam na ang matandang tinulungan niya ay siyang may-ari ng buong shopping mall at nagpapanggap lang na pulubi. Dahil sa ipinakita niyang kabaitan, hindi lang siya na-promote, napasok din siya sa isang hindi pangkaraniwang kasunduan. Para makuha ng apo nitong si Solomon ang mana, kailangan itong ikasal sa kanya dahil siya lang ang nakikita ng matandang karapat-dapat na pakasalan ng apo nito. Nang pareho silang tumanggi sa alok nito dahil wala silang nararamdaman sa isa't isa, naisipan ng matanda na dumaan sila sa isang challenge kung saan kailangan nilang magstay sa isang bahay sa loob ng 1 linggo para malaman kung magbabago ang isip nila. Papayag kaya sila sa pagsubok na yon? Magkaroon kaya sila ng feelings sa isa't isa sa loob lamang ng maikling panahon? Puto! Kutsinta! Bibingka! Suman! Bili na kayo! Murang-mura lang! Sigaw ni Pamela pagkalabas niya sa parking lot ng isang malaking shopping mall. Mainit ang sikat ng araw, pero hindi iyon alintana ni Pamela. Bit-bit niya ang malaking bag na puno ng kakanin. Mabilis niyang inayos ang laman nito sa isang tray na ginagamit niyang pang-display. Kakanin kayo dyan! Bili na kayo! Murang-mura lang! Mabubusog pa kayo agad! Masiglang alok niya habang lumalapit sa mga taong dumadaan. Nakasuot siya ng simpleng white blouse at itim na pants. Ang uniforme niya bilang sales lady sa butik dito sa loob ng mall. Sa kabila ng pagod mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho, nanatili pa rin ang sigla niya para kumita ng dagdag pera para sa pamilya. Magkanong sa suman, iha? Maya-maya'y tanong ng isang matandang babae na dumaan sa harap niya. Halata sa mukha nito ang interes habang tinitingnan ang mga paninda niya. 5 piso po ang isa, Lola, pero kung 5 po ang bibilhin nyo, 20 pesos na lang po ang lahat. Nakangiti niyang sagot, umaasang bibili ito. Nako, murang-mura nga ano? Oh siya, sige, kunin ko na ang 10 piraso. Wow, salamat po Lola. Sigurado po akong magugustuhan niyo ito. Gawa po to namin ng mama ko. Mukha ngang masarap ang mga ito. Sa tanda ko kasi, hindi na ako makapagluto ng ganito, kaya bumibili na lang ako. Nagkwento pa ang matanda. Buti na lang pala naabutan mo ako, Lola. Nako, kapag natikman mo po yan, babalik ka sa pagkabata mo sa sobrang sarap. Natawa naman ang matanda sa sinabi niya. Napakasipag mo naman, iha. Kanina pa kita napapansin dito. Hindi ka ba nahihirapan? Ang init-init ng araw. Tanong ng matanda na halatang naantig sa tiyaga ng dalaga. Medyo natigilan si Pamela sa tanong nito, ngunit pinilit niyang ngumiti. Sanay na po ako, Lola. Kailangan ko po kasing magbenta para may dagdag na kita. Ako po kasi ang breadwinner ng pamilya namin eh. Breadwinner? Ibig sabihin, ikaw ang nagpapasa ng lahat ng responsibilidad sa pamilya niyo. Opo, Lola. Si tatay po kasi nabulag na, habang yung nanay ko naman po, pilay. Meron kasi siyang disease kaya tinutulungan niya na lang ako na magluto nitong mga kakanin. Tapos, dalaw din po kasi ang kapatid ko na nag-aaral pa. Hindi rin po kasi sapat ang kinikita ko bilang sales lady kaya nagbebenta na lang ako ng kakanin tuwing break ko. Diyos ko po, ang hirap naman pala ng buhay mo ano. Tapos, nagsisales lady ka pa pala. Nakakatulog ka pa ba, iha? Oo naman po. Kailangan ko rin po kasing ingatan ang sarili ko. Bawal akong magkasakit, kundi baka magugutom ang pamilya ko. Ani Pamela na para siyang maluluha. Pero nakakabilib ka, iha. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa mo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob at huwag susuko. Nakikita ka ng Diyos. Alam kong may plano siya para sa'yo. Maraming salamat po, Lola. Hinding-hindi po ako susuko dahil gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko. At sana nga po tama kayo na may plano para sa akin si Lord.
Nakangiting sabi ni Pamela. Oo naman, iha. Magtiwala ka lang sa kanya. O siya, una na ako ha, para makarami ka pa ng benta. Nang makaalis ang matanda, napabuntong hininga si Pamela habang tinitingnan itong naglalakad papalayo. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, ay agad siyang napatingala sa langit. Namiss ko tuloy si Lola. Lola, kung naririnig mo ako riyan, pwede po bang singilin niyo naman si Lord tungkol sa plano niyo sa akin? Baka po kasi nakalimutan niya ako. Ipaalala mo lang po sa kanya. Matapos yon ay napabalik siya sa realidad. Oo nga pala, ang dami ko pang ibibenta. Kailangan kong mapaubos to bago matapos ang break time. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa paligid ng parking lot. Umaasang may bibili pa. Lumapit siya sa ilang nakasalubong ngunit ni isa sa mga ito ay hindi tumigil. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa. Maya-maya, tumingin siya sa relo at napansing paubos na ang oras ng kaniyang break. May kaunti pang natira. Sayang naman hindi pa naubos. Hindi bale. Ilalako ko na lang tumamaya pag uwi sa mga kapitbahay. Mabilis niyang isinilid sa loob ng bagang natirang mga kakanin at dali-dali siyang naglakad pabalik sa butik. Pagkarating niya sa staff room, nadatnan niya ang kasamahan niyang si Marta na kasalukuyang nagliligpit ng pinagkainan. Hi Marta, gusto mo bang bumili ng puto o bibingka? Gawa to ng mama ko. Masarap to at mura lang. 15 tong bibingka pero 10 piso ko na lang ibebenta sa'yo. Alok ni Pamela habang inilalabas mula sa bagang kakanin. Agad na sumimangot si Marta ni hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ayoko niyan, hindi ako kumakain ng ganyan. Malamig na sagot nito habang abala sa pagliligpit. Ah, ganun ba? Baka naman gusto mo para sa mga kapatid mo o baka may pamangkin ka. Napabuntong hininga si Marta at nilingon siya ng may iritasyon. Sinabi ko na hindi ba? Ayoko nga. Hindi ko kailangan ng ganyang pagkain. Mas matutuwa pang mga kapatid ko kung kending ibibigay ko sa kanila kaysa dyan. At saka pwede ba? Tumigil ka na sa kakalako mo dito sa butik. Hindi ka ba nahihiya? Ang cheap ng dating. Sales lady tayo, hindi street vendor. Bahagyang namula si Pamela sa narinig. Ramdam niyang pagkapahiya sa bawat salita ni Marta. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Pasensya na Marta. Akala ko kasi baka gusto mo. Hindi na kita istorbohin. Sorry. Walang imik na iniwan siya ni Marta. Napakagatlabi na lang si Pamela. Pilit na tinatago ang lungkot at hiya na nararamdaman. Habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto, hindi niya maiwasang mapaisip. Simula nang dumating ako dito, ang sungit niya talaga sa akin. May nagawa ba akong mali sa kanya? Umupo siya saglit at muling inayos ang kanyang mga paninda sa bag. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, nanatiling matatag si Pamela. Alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Isang hapon, abala si Pamela sa pag-aayos ng mga bagong dating na stocks ng bag sa butik. Matapos niyang ilagay ang huling bag sa display shelf, napansin niyang tahimik ang paligid. Wala halos customer, kaya't inabala na lang niya muli ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit sa stockroom. Maya-maya biglang bumukas ang glass door ng butik. Pumasok dito ang isang matandang lalaki. Hoy, Manong! Ano pong ginagawa niyo rito? Naliligaw yata kayo. Bungad ni Marta rito habang natatawa. Ano kayang nangyayari doon? Sino kayang pinagtatawanan ng babaeng yun? Napahinto si Pamela mula sa stockroom nang marinig niya yon dahil may sapat na kalakasan ng boses ni Marta. Sige na Manong, lumabas na po kayo rito. Halata namang wala ditong hinahanap niyo eh. Patuloy ni Marta. Mas lumakas pa ang pagtawa nito kaya hindi na nakatiis si Pamela at lumabas na siya. Pagkalabas niya ay tumambad sa kanyang matandang lalaki. Nakatsinelas ito. May konting punit ang lumang damit at may daladala itong supot ng gulay. Napakunot noo si Pamela kung bakit ganun ang pakikipag-usap ni Marta sa matanda at lihim siyang napailing. Ayaw naman niyang makialam. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa matanda. Excuse me po Manong, anong may tutulong namin sa inyo? Bati ni Pamela, magalang at may ngiti sa labi. Bakit mo pa tinatanong Pamela? Mukha namang naliligaw lang siya. Manong, hindi po ito ukay-ukay ha. Nagkamali ho kayo ng pasok. Ngunit bago pa makasagot ang matanda,
Biglang sumingit si Marta. Nakapamewang pa at may halong iritasyon ng boses. Hindi naman iha. May titingnan lang sana ako rito. Pwede ba? Nahihiya ngunit nakangiting tanong ng matanda. Manong, tingnan niyo munang sarili niyo sa salamin bago kayo pumasok sa ganitong lugar. Wala naman kayong pambili, hindi ba? Ang mamahal ng paninda rito. Baka masayang lang ang oras namin sa'yo. Patuloy na pambabara ni Marta. Napalingon si Pamela kay Marta. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Marta, ano ka ba? Ang bastos mo naman. Bastos? Hindi Sinasabi ko lang ang totoo. Halata namang wala siyang pambili Baka nga hindi pa yung nakakakain. Pumunta pa dito. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nalang magsalita, pwede ba? May pambili man siya o wala, hindi dapat ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya. Hoy, Pamela, huwag mo nga akong pagsalitaan dyan. Baka nakakalimutan mong matagal na ako rito. Tapos bago-bago mo pa lang. At isa pa, mas matanda ako sa'yo. Ano naman kung mas matanda ka sa akin? Si Mano nga mas matanda sa'yo pero hindi mo ginagalang. Tapos gusto mo igalang kita, ganun ba? Umayos ka nga. Mas matanda ka nga sa akin pero tumatanda ka ng paurong. Mariing kontra ni Pamela habang lumalapit sa matanda. Ngumiti siya ng magiliw rito. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi po kasi siguro na palaki ng tama. Ano po bang kailangan nyo? Hahanap lang sana ako ng regalo para sa apo ko. Magbe-birthday kasi siya. Sagot ng matanda. Ngumiti rin ito sa kanya. Sinamahan ito ni Pamela na maglibot-libot ng store para makapamili. Pasimple namang nakasunod sa kanila si Marta. Nang makita nitong hinawakan ng matanda ang isang puting dress, mabilis na tumakbo papalapit si Marta at tinapik ang kamay ng matanda. Ano ba naman kayo, Manong? Hindi niyo ba nakikitang puti ang dress tapos hahawakan mo lang? Kapag nadumihan yan, syempre wala nang bibili. Mabuti kung babayaran mo sigurado naman akong Marta, ang gaspag talaga ng ugali mo, no? Nawawalan talaga ako ng pasensya sa'yo Pwede ba? Hayaan mong tumingin si Manong. Umalis ka na dito. Ako nang bahalang mag-asikaso sa kanya. Mariing sabi ni Pamela bago muling binalingan ng matanda. Sige na po, Manong. Huwag na po kayong mahiyang tumingin-tingin. Tsaka huwag na lang pong pansinin ang maligno dyan sa paligid. Ano po bang hinahanap niyo para sa apo ninyo? O di kaya ano pong hilig niya? Dress sana ang hinahanap ko, iha. Yung magagamit niya sa school. Mahilig siya doon Paliwanag ng matanda. Ngumiti si Pamela at sinamahan ito sa section ng mga dress na pwedeng pang school. Habang abala siya sa pagpapakita ng iba't ibang disenyo, hindi na naman maiwasan ni Marta ang magmaktul sa gilid. Sayang ang oras mo dyan, Pamela. Kita mo naman na wala yung pambili, hindi ba? Tapos magpapakahirap ka pang magpakita sa kanya ng mga dress na yan. Bulong nito, sapat na para marinig ni Pamela. Binaliwala niya lang ang sinabi ni Marta at ipinagpatuloy ang pagtulong sa matanda. Manong, ito po, bagong design at may kulay pink pang ribbon. Malambot din po at matibay. Tiyak ko pong magugustuhan ito ng apo ninyo. Hinawakan ng matanda ang dress at tila natuwa sa nakita. Maganda nga, iha. Magkano naman sa ganito? Ito po. 2,099 pesos po ang presyo nito. Bahagyang nanlaki ang mata ng matanda, pero hindi ito nagreklamo. May mas mura pa ba dyan, iha? Hindi ko yata afford yan. Pasimple namang natawa si Marta sa kaniyang narinig. See? Gagarin kasi tong babae na to. Sinabi ko nang wala yung pambili. Pinipilit pa talagang i-entertain. Meron naman po, Manong. Sandali lang po. Hahanap ako ng mas mura. Tugon pa ni Pamela. Ngunit bago pa niya magawang humanap, biglang lumapit si Marta at halos hilahin paalis ang matanda. Manong, nasabi ko na sa'yo hindi ba? Sayang lang ang oras mo rito. Kung wala kang pambili, umalis ka na lang para hindi na rin masayang ang oras namin. May tiyanggi dyan sa malapit. Doon kayo maghanap. Mariing sabi nito at sinisigawan ng matanda. Marta, ano bang ginagawa mo? Bakit mo siya tinataboy? Kita mo naman, naghahanap ng mura sa butik natin. Ano to, bargain store? Sumbat nito. Pero mali ang ginagawa mo. Kung itaboy mo si Manong parang hindi siya tao. Hindi mo ba alam ang 1987 Philippine Constitution Article 3 Section 1? No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Alam mo ba yun, ha? Pinagsasabi mo dyan.
Huwag mo nga akong magamit-gamitan ng batas. Akala mo kinatalino mo yan, for sure kinabisado mo lang naman yan. Kontra ni Marta. Ngunit pansin na napahiya ito. Samantalang humanga naman sa kaniyang matanda. Oo, kinabisa ko nga yun. Pero ako, alam ko ang pinupunto nun. Ikaw, alam mo ba kung ano yun? Ang ibig sabihin nun, ipinagbabawal sa batas natin ng anumang klase ng diskriminasyon. At dapat tratuhin natin ng lahat ng may pantay na dignidad at respeto. Kahit ano pa man ang estado nila sa buhay, na siyang hindi mo ginawa, Marta. Dami mong sinasabi, Pamela. Ikaw na nga yung iniintindi ko dito Tapos ako pa ngayon ang nagmumukhang masama. Ayoko lang naman na magsayang ka ng oras sa matandang to. Hindi pa rin nagpaawat si Marta. Pagkatapos ay hinila ulit nito ang matanda palabas. Huwag ka na kasing makulit, Manong. Hindi ka nababagay Mabilis na natigilan si Marta nang biglang bumukas ang pinto ng butik at pumasok ang isang lalaki. Suot nito ang neatly pressed suit at kahit walang ipinakilala, halatang kagalang-galang ang dating nito. Miss, anong ginagawa mo sa matanda? Bakit mo siya hinihila? Tanong ng lalaki habang naglalakad papunta sa matanda. Masama rin ang tingin nito kay Marta. Halatang nagulat sa presensya ng binata si Marta. Ngunit saglit lang ang pagkabigla nito at agad nitong sinamaan ang tingin ng binata at tinarayan pa. Excuse me, sino ka ba at bakit ka nakikialam? Hindi mo ba alam ang salitang mind your own business? Nalaglag ang panga ng binata. Kinapitan nito ang matanda at inalalayan palayo kay Marta. Ako lang naman si Solomon Jimenez at bakit hindi ako mangingialam? Lolo ko ang hinihila-hila mo. Kontra ng lalaki habang maingat nitong pinaupo ang matanda sa isang bakanting upuan sa butik. Lolo mo pala yan Bakit ganyan ang itsura? Habang ikaw, disenteng-disente ang suot mo. Huwag mong sabihing pinapabayaan mo ang lolo mo kaya ganyan. Giit ni Marta. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo itinutulak palabas si lolo? May ginawa ba siyang masama? Hindi sinagot ni Solomon ang tanong ni Marta. Sa halip ay nagtanong din ito. Kasi naman, halata naman kanina na wala siyang pambili. Bakit pa siya magpapakahirap maghanap dito? Sayang lang ang oras namin kung i-a-assist namin siya tapos wala naman kaming mapapala. Sayang ang oras niyo? Muling tanong ni Solomon. Hindi na may tago ang galit sa boses. So parang sayo, okay lang na bastusin ang isang tao dahil lang sa iniisip mong wala siyang pambili? Ganun ba yun? Lumapit si Pamela kay Solomon at sa matanda. Sir, pasensya na po kayo. At tama po kayo na wala pong karapatang magsalita si Marta ng ganun. Para sa akin po hindi naman po totoo na sayang ang oras sa mga customer kahit anuman ang estado nila sa buhay. Wow! Pabida ka rin, Pamela. Feeling mo ang galing-galing mo talaga, no? Di ikaw na ang may award. Ikaw na ang staff na nagtatanggol sa lahat ng pobreng customer. Nangaasar na sabi ni Marta. Marta, tama na nga. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko ginagawa to para magpabida o makipagkompetensya sa'yo. Ginagawa ko to kasi alam kong mali ang pinagagawa mo. Tama si Pamela, apo. Ang totoo niyan napakabuti niyang tao kaysa sa iba dito. Singit ng matanda habang nakangiti. Lalong namula sa galit si Marta. At sino ka naman para sabihing mas mabuti siya? Diyos ka ba? Dito na lumapit si Solomon kay Marta. Huwag mong ang bastusin sa harap ko si Lolo. Kung hindi mo pa natatanong, siya lang naman ang may-ari ng shopping mall na to. Biglang nanlaki ang mga mata nila Marta at Pamela. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Siyang may-ari nito? Imposible! Kontra ni Marta na para bang gusto niyang tumawa. At sino namang nagsabi sa yung imposible yon? Siya si Pablo Jimenez. At uulitin ko, siyang may-ari ng shopping mall na ito. Kung saan ka nagtatrabaho at kung saan mo siya hindi nire-respeto. Sabi ni Solomon, halatang naiinis pa rin sa ginawa ni Marta. Dapat na ba akong maniwala sa'yo dahil lang sinabi mo ang pangalan niya? Hindi ako madaling mautuno. Natatawa pa rin si Marta habang sinasabi yon. Sa halip na sagutin ito ni Solomon, kinuha niyang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon at merong tinawagan. Hello security, umakyat kayo rito sa butik sa second floor, katapat ng guitar shop at katabi ng bookstore. May ipapadampot lang ako sa inyo. Nakaramdam ng kaba si Marta sa mga sandaling ito. Pansin sa kilos ng binata na seryoso nga ito sa mga sinasabi. Sir Solomon, sino po bang dadamputin namin? Ilang sandali lang ay dumating na ang dalawang security na tinawagan niya. O ano,
Naniniwala ka na ba ngayon? Tanong ni Solomon. Hindi naman nakapagsalita si Marta. Kumikibot-kibot lang ang bibig nito. Teka lang po. Kung siya talagang may-ari nitong mall, bakit ganyan ang suot niya? Singit ni Pamela. Hindi na napigilan ng sarili na magtanong. Dahil doon ay napalingon ang binata sa matanda. Oo nga naman, Lolo. Ano bang nangyari ba't ganyan ang itsura mo? Wala naman. Gusto ko lang sanang bumili ng regalo para sa pamangkin mo. Sinadya ko magbihis ng ganito para makita ko kung paano ako ituturing ng mga staff dito. Paliwanag ng matanda. At salamat sa iyo, Pamela. Dahil kahit ganito ang itsura ko, hindi ka nag-atubiling tulungan ako at ipagtanggol. Napangiti si Solomon at tumingin kay Pamela. Thank you, Miss Pamela. Hindi lahat ng tao ay kayang magpakita ng respeto sa iba at nakakahanga ang ginawa mo. Wala po yun, sir. Ginawa ko lang naman po ang tama. At laking hirap din ako kaya sino ako para mantaboy ng tao na wala namang ginagawang masama. At itong babae na to, ano pang ginawa sa Yolo? Baling ni Solomon sa matanda habang tinuturo si Marta. Bukod sa hinila-hila ako, pinagtawanan niya ako at kung ano nung masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Pag-amin ng matanda. Samantala, hindi na talaga nakapagsalita si Marta. Napayuko na lang ito, halatang hiyang-hiya sa kaniyang ginawa. Ngayon, alam ko na kung sinong karapat-dapat na manatili sa trabahong ito. Wika ni Solomon habang lumalapit kay Marta. Kaibigan kong may-ari ng butik na ito at makakarating sa kanyang lahat ng ginawa mo. Siguradong sigurado kong hindi siya matutuwa. At ikaw, sabay turo kay Pamela. Deserve mo ng recognition sa ginawa mo. Kaya ipapaabot ko rin sa may-ari na i-promote ka dahil sa ipinamalas mong kabaitan. Sir Solomon, please, huwag mo akong isumbong. Hindi pwedeng mawala ng trabaho. Umaasa sa akin ng pamilya ko. Biglang pagmamakaawa ni Marta. At panigurado akong umaasa rin ng pamilya mo na ginagawa mong tama habang nagtatrabaho ka. Pero hindi mo nagawa, Marta. Pasalamat ka nga't hindi kita sinampahan ng kaso dahil sa ginawa mo sa lolo ko. Please, sir. Halos mangiyak-ngiyak na si Marta. Ngunit umiling lang si Solomon. Hindi ko babawiin ang desisyon ko. Ang mali ay mali. At ngayon, umalis ka na sa harapan namin bago pa ako tuluyang mawala ng pasensya. Sir, please naman bigyan niyo pa ako ng chance. Sige na mga sir, pakidampot na siya. Utos ni Solomon sa mga security. Walang kahirap-hirap namang dinampot ng mga ito si Marta. Tahimik naman na nakatayo si Pamela. Halatang nagugulat pa rin sa mga nangyayari. Nang tuluyan ng mapalabas si Marta, napalingon ang binata kay Pamela. Miss Pamela, salamat talaga sa ginawa mo para kay Lolo. Huwag kang mag-alala. Ipaparating ko sa may-ari ang lahat ng kabutihang ginawa mo. Naku, wala po yun, sir. Ginawa ko lang po talaga ang alam kong tama. Sagot ni Pamela habang bahagyang yumuyo ko bilang paggalang. Sana, mas marami pang tao ang maging kagaya mo, iha. Singit naman ng matanda. Bago ito, inalalay ng binata palabas. Habang papalayo ang mga ito, napangiti si Pamela. Sa kabila ng lahat ng nangyari, masaya siya na ginawa niyang tama. At sa pagkakataong yon, naramdaman niyang hindi siya kailanman nag-iisa sa kaniyang prinsipyo. Wah! Grabe ang kaganapan ngayon. Hindi ko kinakaya. Ang lala tapos mag-isa na lang ako dito. Sana may bago agad na papalit kay Marta. Napaupo na lang si Pamela habang iniisip ang mga bagay na yon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang inakala nilang mahirap. May-ari pala ng shopping mall na ito. Naisahan sila roon ng matanda. Simula nang mangyari ang eksena sa butik, hindi na maalis sa isipan ni Don Pablo ang kabaitan ni Pamela. Minsan ay napapaisip siya kung paano na lang kung wala ang dalaga sa araw na yon. Malamang ay itinaboy siya ni Marta na tila wala siyang halaga. Pero dahil kay Pamela, naramdaman niyang may mga tao pa ring marunong rumispeto at may mabubuting puso. Sa bawat pagkakataong bumibisita si Don Pablo sa mall, palagi niyang sinisikap na makita si Pamela. Pero hindi niya ito nilalapitan. Mas pinipili niyang magmasid mula sa malayo at sinisikap na hindi makita ng dalaga.
Sa isang banda gusto niyang malaman kung ang kabaitan nito ay hindi lamang panandalian kundi bahagi talaga ng kaniyang pagkatao. Isang hapon, habang palabas si Don Pablo mula sa isang store sa tapat ng pinapasukan ni Pamela na butik, napalingon ang matanda sa direksyon niya at nasilayan nito ang dalaga na abala sa pag-aasisa kagaya niyang matanda rin. Tinulungan pa ni Pamela ang matanda na buhatin ang pinamili nito at halata sa mukha ni Pamela na masaya siya sa ginagawa niya. Ibang klase talaga ang kabaitan ng dalagang ito. Ganito dapat ang mga taong pinagpapala sa buhay. Bulong ng matanda sa sarili. Maglalakad na sana paalis ang matanda, ngunit agad itong natigilan nang napadaan sa isang fast food chain. Napangiti ito nang biglang may naisip at dali-daling pumasok sa loob noon para umorder. Pagkalabas ni Don Pablo, bit-bit ang pinamili. Nakita nito ang binatilyo na siguro nasa 15 na ang edad nito na nakatayo sa may gilid ng escalator na tila naghihintay ng kasama. "Iho!" Tawag ni Don Pablo sa binatilyo nang lapitan niya ito. Napaangat ito sa kanya ng tingin. Bahagyang nagtaka ngunit agad namang sumagot. "Ano po yun? May kailangan po ba kayo?" Ngumiti si Don Pablo at tinaas ang isang paper bag na hawak niya. "Pwede bang pakiabot ito sa babaeng yun? Pamela ang pangalan niya." Itinuro niya ang dalaga na abala pa rin sa pag-aasikaso ng customer. Sinundan ng binata ang direksyon ng daliri ng matanda at natanaw ang dalaga. "Ah, siya po ba? Yung magandang ate? Sige Polo, anak niyo po ba yun?" Inabot ng binata ang paper bag. "Oo, siya nga. Hindi ko siya kaano-ano, pero gusto ko siya na maging anak-anakan." "Ganun po ba? O sige po, ibibigay ko to sa kanya." "Pasensya ka na, iho. Medyo matanda na ako, kaya nahihirapan na akong kumilos. At ito rin pala." Sabay abot ng isang 500 piso. "Para naman ito sa'yo. Basta huwag mong sasabihin na ako ang nagpapabigay niyang pagkain ha." Napangiti ang binatilyo at hindi na nagtanong pa. "Uy, thank you po lolo. Ako na pong bahala dito." Pinagmasdan ni Don Pablo ang binatilyo habang naglalakad ito papunta kay Pamela. Nakita niyang nagulat ang dalaga nang abutin nito ang paper bag. Halatang hindi inaasahan ang biyayang dumating. "Talaga para sa akin to? Sinong nagpapabigay?" Usisa naman ni Pamela na gulat pa rin. "Hindi niya po sinabi yung pangalan niya eh. Basta, iabot ko raw po sa'yo. Pamela pa nga raw po ang pangalan mo." "Eh nasan ba siya? Ano bang itsura niya?" Patuloy ni Pamela sa pagtatanong. Lumingalinga pa siya ng tingin sa labas. "Pasensya na po ate. Ayaw niyo po kasing ipasabi. Nangako rin po ako na hindi ko sasabihin." "Ganun ba? O sige, salamat dito ah. Gusto mo ba share tayo? Marami to eh." "Hindi na po ate. Busog na rin po ako. Sige po, una na ako." Mabilis na tumakbo palabas ang binata pagkasabi noon. Naiwan naman si Pamela na nagtataka pa rin. Kanino kaya to galing? Kung sino man siya, maraming salamat sa kanya. Sakto, wala pa akong kain. Kailangang magtipid eh. Kinabukasan naman, nakaupo si Don Pablo sa loob ng kaniyang sasakyan sa parking lot ng mall habang hinihintay ang kaniyang driver. Mula sa bintana ng kotse, natanaw niya si Pamela na nagbebenta ng kakanin. Bit-bit ang malaking bag nito at may hawak na tray na puno ng puto, bibingka, kutsinta, suman at kung ano-ano pang masigla nitong inaalok sa bawat dumadaan. Kahit mainit ang araw at tumatagaktak na ang pawis ng dalaga, hindi nito alintana ang hirap. "Don Pablo, ang sipag ng babaeng yan ano po?" Sambit ng kanyang driver na si Mang Ben na noon ay pumasok na sa driver's seat. Ngumiti si Don Pablo, hindi inaalis ang tingin kay Pamela. "Oo nga Ben, bilib na bilib nga ako dyan eh. Hindi lahat ng tao kaya ang ginagawa niya. Bukod sa masipag, magalang din siya. Kaya nga gusto kong makatulong sa kanya." "Tutulungan mo po, Don Pablo? Paano niyo po siya tutulungan?" Hindi sinagot ng matanda ang driver. Sa halip, kinuha nito ang cellphone at merong tinawagan. "Hello, Nora. Napapansin niyo ba itong isang staff ng isang butik na nagbebenta ng mga kakanin dito sa parking lot?" Bungad ni Don Pablo sa tagapamahala niya rito sa shopping mall.
Yan po ba, Don Pablo? Opo. Napapansin nga po namin yan na tuwing break time siya. Nagbebenta dyan. Sorry po, hindi namin sinisita kasi naawa naman po kami. Ang sipag pa naman. Paliwanag ni Nora mula sa kabilang linya. Ayaw niyo po bang nagbebenta siya dyan? Pagsasabihan ko po agad siya para Hindi, Nora. Simula ngayon, inuutos ko na wag niyo siyang sisitahin kahit magtinda siya dito. Tuwing break time lang naman kaya hindi maapektuhan ang trabaho niya. At saka wala naman siyang ginagawang masama. Ayokong pigilan niyo siya sa paghahanap buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Don Pablo. Sasabihin ko agad yan sa management. Siya, mabuti. Kapag nalaman kong may sumita sa inyo, kayo ang isisib ako sa trabaho. Banta ng matanda bago binaba ang tawag. Ano po bang meron sa babaeng yan, Don Pablo? Bakit po ang gaan yata ng loob mo sa kanya? Usisa ng driver. Mahabang kwento. Pero tinulungan kasi ako niyan at napahanga ako sa kabaitan niya. Sa totoo lang, nakikita ko kasi sa kanya si Bella. Napatango-tango na lang ang driver at hindi na nagsalita pa. Si Bella kasi ang apo ni Don Pablo na kapatid ni Solomon na ngayon ay payapa ng natutulog ngunit wala ng gisingan. Muling ibinalik ni Don Pablo ang tingin kay Pamela. Ngayon ay may kausap itong isang customer at masiglang pinapaliwanag ang mga paninda. Halatang-halata ang saya sa mga kilos nito kahit na hindi pa ubos ang kaniyang paninda. Tahimik lang na napangiti si Don Pablo habang pinapanood niya si Pamela. Pamela Diases, where are you? Isang araw habang abala si Pamela sa paglalagay sa paper bag ng mga pinamili ng customer nila. Biglang pumasok ang floor supervisor na si Rebecca sa loob ng kanilang butik na hinahanap siya. Sa itsura nito ay mukhang hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Ma'am, ako po si Pamela. Ano pong meron? Takang tanong niya. Napahinto sa ginagawa. Ikaw pala yon. Pinapatawag ka ni Don Pablo sa management office. May i-discuss daw sa'yo. Management office? Pwede po bang malaman kung saan yon? Sa 6th floor yon, katabi ng admin office malapit sa elevator. Restricted area yon pero sabihin mo lang na pinapapunta ka ron ni Don Pablo. Paliwanag ng floor supervisor sa kanya. Ikaw munang bahala dito, Sarah ha. Babalik din naman siguro ako kaagad. Paalam niya sa bago niyang kasamahan na pumalit kay Martha. Ano kayang nagawa ko? Bakit kaya ako pinapatawag? Hindi naman siguro ako tatanggalan ng trabaho no. Wala naman yata akong nagawang mali. Wala ba talaga? Oh my God, baka dahil to sa pagbebenta ko sa parking lot. Shemps, kinakabahan ako. Baka papagalitan ako. Pagkausap niya sa sarili. Habang umaakyat sa ika-6 na palapag ng building ng elevator, hindi maalis ni Pamela ang kaba sa kaniyang dibdib. Nakatingin siya sa screen ng elevator habang umaangat ito. Napailing pa siya ng bahagya habang sinusubukan na alisin ang kung anumang negatibong iniisip niya. Pagdating niya sa opisina, naroon na si Don Pablo at nagulat pa siya nang makita si Solomon. Matikas ito, may seryosong aura at nakakross ang mga braso nito sa may bandang dibdib. Mabuti naman at nandito ka na rin, Pamela. Bati ni Don Pablo nang makita siyang pumasok. Nilingon siya ng binata at bahagyang nag-angat ng kilay. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po. Pinapatawag niyo raw po ako? Magalang na bati niya habang yumuyuko. Tumayo siya sa gilid. Pakiramdam niya'y nasa gitna siya ng isang pagsusulit. Maupo ka muna, Pamela. Huwag kang mahiya. Sabi ni Don Pablo habang tinuturo ang upuan sa tapat ng mesa nito, nakatapat ng inuupuan ni Solomon. Napatingin muna si Pamela kay Solomon. Tumango ito sa kanya bilang senyales na sumunod na lang siya. Kaya naman kahit may pag-aalinlangan, umupo siya ng maayos. Don Pablo, may kailangan po ba kayo? May nagawa po ba akong mali? Dahil po ba to sa pagbebenta ko tuwing break time sa... Huwag kang kabahan. Wala kang ginawang masama, Pamela. Sa katunayan, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay na mahalaga para sa akin. Mabilis na tugon ng matanda. Kaya natigilan siya sa pagtatanong. Siya naman palang gusto niyong kausapin, Lo. Bakit kailangan pong nandito rin ako? Takhang tanong ni Solomon.
Kasi parte ka rin sa sasabihin ko, Apo. Parehong mahalaga ang magiging kinalaman niyo rito. Nagkatinginan sina Pamela at Solomon ng sandaling yon. Parehong nagtataka kung saan papunta ang usapan na ito. Pamela, Solomon, aminin naman natin o hindi. Malapit na akong mawala sa mundo. Kaya ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Panimula ni Don Pablo habang tinataas ang isang sobre mula sa drawer ng kaniyang mesa. Lolo naman huwag niyo pong sabihin yan. Mabubuhay pa kayo ng matagal, okay? Mabilis na kontra ni Solomon. Umiling naman ang matanda. Gusto kong malaman yung dalawa na iniisip ko na kayo ang magiging tagapagmana ng lahat ng naipundar ko sa buong buhay ko. Ha? Bakit po kasama ako? Hindi naman po ako parte ng pamilya. Kontra ni Pamela. Hindi niya alam kung magugulat ba siya o matatawa. Ano po bang plano niyo, Lo? Samantalang si Solomon naman ay kampante lang pero may bahagyang kunot sa noon nito. Ganito kasi yan, Pamela. Ikaw ang nakikita kong babae na karapat-dapat para sa apo ko. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto kong ikaw ang mapangasawa ni Solomon. Diretsong sabi ni Don Pablo na ikinagulat ng dalawa. Ha? Sabay na sambit nila Pamela at Solomon, sabay tingin sa isa't isa. Joke ba to, Lo? Bakit niyo naman po ako ipapakasal sa babaeng hindi ko naman kilala at hindi ko naman mahal? Si Solomon ang unang nagreklamo. Oo nga po, hindi naman po yata tamang ipagkasal ang dalawang tao na hindi naman nagmamahalan. Segunda ni Pamela. Tsaka alam mo naman po na wala sa isip ko ang pag-aasawa. Ni girlfriend nga po wala ako Ganun din po ako. Wala ako naging boyfriend since birth. Kaya wala po akong alam sa ganyan. Ako lang po ang inaasahan ng pamilya. Itinaas ng matanda ang isang kamay nito. Hudyat na huminto muna sila. Sandali. Pakinggan niyo muna ako. Gusto ko lang makita kang may katuwang sa buhay bago ako mawala, Solomon. Ayokong iwan ka ng mag-isa. Gusto kong mawala ako sa mundo na panatag ako. At Pamela, sa kabaitan mo, sa sipag mo, at sa respeto mo sa mga tao, alam kong ikaw ang tamang tao para sa apo ko. Don Pablo, hindi ko po yata kayang magpakasal sa apo niyo. Kaya ko naman ang sarili ko, Lo. Tsaka sabi ko naman ho sa inyo, na wag muna kayong mag-isip ng ganyan. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Tingnan niyo nga po ang sarili niyo. Ang lakas-lakas mo pa. Kaya, pahayag ni Solomon. Ngunit muli siyang pinutol ng matanda. Nung hindi ko pa kayo kinakausap, alam kong tututol kayo pareho. Kaya napaghandaan ko na yan. Wala rin akong sinasabing magpakasal kayo agad-agad. Kaya naman, may naisip akong challenge kung paano natin ito mariresolba. Anong challenge po? Usisa ni Pamela na kinakabahan. Kinukutuban ako ng masama sa challenge na yan, Lo. Walang masama dito. Bibigyan ko lang naman kayo ng 1 linggo. Kailangan nyo lang manirahan sa isang bahay na parang mag-asawa kung saan hindi kayo pwedeng lumabas. Walang pwedeng umatras kapag nagsimula na. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong malaman kung may posibilidad kayong mahulog sa isa't isa. Kapag nangyari yon, magpapakasal kayo. Pero kung hindi, edi hindi ko na kayo pipilitin. At para hindi mo alalahanin ng trabaho mo habang nasa bahay ka, Pamela, kinausap ko na ang manager mo at magbibigay din ako ng cash sa'yo para kahit hindi ka magtrabaho ay may kinikita ka pa rin. Pero iniisip ko pa kung kalahati o 1 milyon. Napanganga si Pamela matapos marinig ang matatanggap niya. Kalahating milyon pa lang, ang laking pera nun. Bulong niya sa sarili, habang si Solomon naman ay nanatiling nakatingin lang sa matanda. Lo, seryoso ka ba dito? Willing ka talagang magbigay ng 1 milyon para lang sa challenge na to? Tanong nito, tila hindi makapaniwala. Oo naman, Solomon, wala kang magagawa. Ako ang nagdesisyon nito. Gusto kong subukan niyo muna ito bago kayo tumanggi sa alokong kasal. Gaya ng sabi ko, ayokong mamatay nang hindi nakikitang masaya ka, Apo. Bigyan niyo ako ng kapayapaan sa kabilang buhay at magtatampo talaga ako sa inyong dalawa kapag pati sa challenge ko ay tumanggi kayo. Wika ng matanda na tila kinokonsensya sila. Matapos yun,
ay binalot muna sila ng ilang sandali ng katahimikan. Pare-parehong malalim ang iniisip. Ikaw muna ang tatanungin ko, Pamela. Papayag ka ba o hindi? Tanong ng matanda sa kanya. Napaisip lalo si Pamela. Isang linggo sa isang bahay kasamang binatang to. Alam kong hindi ito magiging madali. Pero sayang naman ang cash prize kung tatanggi ako. Sa totoo lang kasi, malaking tulong yun sa pamilya ko. Pagkausap niya sa sarili sa pamamagitan ng kanyang isip, bago siya muling nag-angat ng tingin sa matanda. Hindi po ba talaga pwedeng lumabas ng bahay? Tanong muna niya kay Don Pablo bilang paninigurado. Hindi. Isang linggo lang naman. Hindi mo kailangang mag-alala dahil may sapat kayong stock ng pagkain. Sobra-sobra pa nga para sa isang linggo. Napabuntong hininga si Pamela. Sa totoo lang ay wala siyang nakikitang talo rito. Isang linggo lang naman. Kaya niya naman yon. Kaya kahit kabado, tumango siya. Sige po. Pumapayag po ako. Napatingin si Solomon sa kanya matapos ang kanyang naging desisyon. Malakas na talaga ang kutob nito na papayag si Pamela dahil kung siya rin ang aalukin ng ganun kalaking halaga ay di hamak na hindi rin siya tatanggi. Ngumiti naman si Don Pablo na halatang masaya sa naging pasya niya. Mabuti naman kung ganun. So ikaw, Solomon, anong desisyon mo? Kung pumayag na siya payag na rin ako lo. Total, alam ko namang hindi kami magkakagustuhan ng ganun kabilis. Kampanting pagpayag nito. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ng matanda. Kung ganon, maghanda na kayo dahil bukas na bukas din kayo ay magsisimula na. Kinabukasan, pagdating nila sa bahay na ipapagamit sa kanila ng matanda, kapwa sila walang imik. In fairness, mukhang magiging sulit din ang pagstay namin dito. Bulong ni Pamela sa sarili habang inilalapag ang kanyang bag sa sofa. Maya-maya'y sabay silang napatingin sa pinto nang marinig nilang sumara ito. Lumapit doon si Solomon at nang pihitin ito ang doorbell, hindi mabuksan ang pinto. Mukhang nilak na nga kami. Masyado talagang naninigurado si Lolo. Umakyat na si Solomon sa itaas na hindi man lang kinakausap o kahit lingunin man lang si Pamela ay wala rin. Napakasuplado talaga ng lalaking to. Bulong ni Pamela habang sinusundan ng tingin ang binata na naglalakad paakyat. Umiling na lang siya tumuloy sa kusina para tingnan ang stock ng pagkain. Ayos rin si Lolo Talagang isang kwarto lang ang meron dito. Gusto niya yata talagang pagtabihin kaming matulog sa isang kama. Sambit ni Solomon sa kawalan pagkaakyat sa kwarto. Basta na lang niya itinapon ang sarili sa kama. Maya-maya habang nasa kusina si Pamela, naramdaman niyang presensya ni Solomon na bumaba mula sa itaas. Hindi niya ito pinansin. At ganun din ang lalaki. Kinuha lang nito ang isang bote ng tubig sa refrigerator, uminom at muling umakyat. Wala man lang palitan ng tingin o kahit simpleng pagbate. Sa buong araw na yon ay pareho silang nag-iiwasan, ni hindi sila nagkasabay kahit sa pagkain man lang, para silang hangin lang sa isa't isa. Si Solomon ay maghapon lang na nanunood ng TV, habang si Pamela ay hindi malaman kung ano ang gagawin at hindi siya mapakali sa isang tabi. Nang kinagabihan, pumasok na si Solomon sa kwarto habang si Pamela ay naiwan sa sala at hindi nito magawang umakyat. Grabe naman yung lalaking yun. Akala mo kung sinong napakabait nung una naming pagkikita, pero suplado rin pala. Sa bagay, ayos lang naman. Hindi rin naman ako interesado sa kanya. Ani Pamela sa sarili habang pabalik-balik na naglalakad sa sala. Pero saan pala ako matutulog? Iisa lang ang kwarto tapos nandun na si Solomon. Nakakahiya naman kung aakit ako ron tapos tatabi ako sa kanya. Napaisip siya habang patuloy pa rin sa paglalakad-lakad. Ngunit natigilan siya habang nakatitig sa sofa. Sige na nga, dito na lang ako matutulog. Sanay nga ako sa banig dito pa kaya? Inayos na niya ang mga throw pillow at humiga na. Kaso ang lamig dito. Sana patulugin pa rin ako kahit maginaw. Si Solomon naman nakahiga na rin sa kama habang nakatingin sa ceiling. Hindi rin kasi siya pinayagan ng lolo niya na magdala ng phone kaya hindi siya makapag-social media na pampaantok niya. Nasa na kayang babaeng yun? Hindi ba siya aakyat dito? Bakit ang tahimik niya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Ano bang paki ko? Mas okay nga yun
Bahala siya dyan. Basta, matutulog na ako. Pinilit ni Solomon na matulog. Ngunit lumipas na ang kalahating oras ay dilat na dilat pa rin siya. Nang sinubukan niyang pumikit, lumipas muli ang kalahating oras pero hindi pa rin siya nakatulog. Nasa isip niya pa rin si Pamela at hindi siya pinatulog ng konsensya niya. Nasa na ba kasi siya? Para naman akong ginigil trip nito eh. Bumangon si Solomon at napipilitang lumabas mula sa kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan para hindi gumawa ng ingay. Bukas na bukas pa yung mga ilaw dito. Hindi pa ba siya matutulog? Aniya ngunit natigilan siya nang makitang dalaga sa sofa. Tulog na pala ito at halos yakapin ang tuhod dahil sa lamig. Kaya pala wala siyang kaingay-ingay dahil tulog na siya dito. Muling umakyat si Solomon sa kwarto. Pagbaba niya, may dala na siyang kumot. Maingat niya yung kinumot kay Pamela para hindi ito magising. Ngunit nang mapatingin siya sa mukha nito, agad siyang napahinto at napatitig sa maamong mukha ng dalaga. Ang swerte mo naman dahil nakuha mo kagad ang tiwala at puso ni Lolo. Bihira din siyang huminga sa ibang tao. Kaya alam kong may kakaiba nga sa'yo. Napahinto si Solomon sa kanyang naiisip nang biglang gumalaw ang dalaga. Bago pa man siya makita nito, kagad na siyang umakyat sa kwarto. Kinabukasan ng magising si Pamela ay kagad niyang napansin ang kumot. Saan galing to? Hindi kaya si Solomon ang nagkumot sa akin? Tanong niyang naguguluhan. Pagpunta niya sa kusina, nagulat siya nang makitang naroon ang binata. Gaya kahapon, ay hindi pa rin siya nito inimika na para lang siyang dumaang hangin. Solomon, ikaw bang nagkumot sa akin kagabi? Si Pamela nang naglakas loob na magtanong matapos ngayong maalala. Tumingin si Solomon sa kanya, saglit na nag-isip bago umiling. Hindi no, nakatulog din ako kagad kagabi. Hindi ko nga alam na dyan ka sa sofa natulog. Ngayong umaga ko lang din napansin. Di nga, saan pala yun galing? Wala naman akong kumot pagtulog ko, kaya nga lamig na lamig ako, tapos tayong dalawa lang naman dito. Anong malay ko? Basta hindi ako. Baka naman multong may gawa nun, kasi naawa sa'yo. O di kaya naman ay may pinapunta dito si Lolo habang tulog tayo tapos kinumutan ka. Sa bagay, pwede nga yung pangalawa, pero ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa multo? Puna ni Pamela na nagpipigil ng tawa. Hays, reasoning lang yun. Heto, nagluto ako ng almusal. Kumain ka na. Iniwan lang ni Solomon ang pagkain sa mesa at naglakad na ito palabas ng kusina. Salamat! Pahabol na sigaw ni Pamela, pero tuloy-tuloy lang ang binata at walang iniwan na kahit anong salita. Naks naman, nagluto rin siya ng para sa akin. In fairness, thoughtful naman pala siya. Matapos magalmusal, bumalik na si Pamela sa sala. Kinuha niya ang walis para maglinis, habang si Solomon ay tahimik lang na nakaupo sa sofa. Solomon, ano bang trabaho mo? I mean, bukod sa pagiging apo ni Don Pablo. Nilingon siya ng binata at saglit ito na mahinang natawa. Parang ang dating mo naman, wala akong ginagawa sa buhay. Hindi naman sa ganun. Curious lang ako. Bukod kasi ron wala na akong ibang alam tungkol sa'yo eh. Depensa ni Pamela. Napahinto pa sa pagwawalis. May sarili akong negosyo. Import-export ng mga produkto. Ikaw, bukod sa pagiging sales lady mo, ano pa? Natigilan saglit si Pamela. Tuwing break time, nagsasideline ako sa paglalako ng mga kakanin sa parking lot ng shopping mall para may dagdag kita. Alam mo na, breadwinner kasi ako ng pamilya. Talaga? Alam ba yun ni Lolo? Wala bang sumita sa'yo? Hindi ko alam eh, pero wala namang sumisita sa akin eh. Nung ipinatawag nga tayo sa management office ng lolo mo nun, namukhaan ko yung isang empleyado doon na bumili rin sa akin nun, kaya siguro alam nila at hindi naman ako pinagbawalan. Sunod-sunod na tumango ang binata. Ang sipag niya pala talaga. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol doon. Probably, may alam si Lolo doon at sinabihan niya ang mga staff na pabayaan lang si Pamela. Now I know kung bakit napahanga si Lolo ng babaeng to. Saad ng binata sa kanyang sarili. Matapos yon, ay binalot na naman sila ng katahimikan. Sa pangalawang araw nila, bilang lang sa daliri kung ilang beses silang nag-usap. Sa pangatlong araw naman, unti-unti nang nagbago ang kanilang samahan. Nagsimula nang maging mas magaan ang kanilang usapan. Habang nag-aayos sa sala si Pamela, dumaan si Solomon na muntikan pa nitong mabitawan
ang hawak-hawak na basong may lamang tubig. Ngunit natapon sa sahig ang halos kalahati ng laman nun. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. Sabi ni Solomon habang kumakamot sa ulo. Napahinto si Pamela sa ginagawa. Nako, napaka-clumsy mo naman. Ikaw ha, hindi nga kita nakikitang gumagawa ng gawaing bahay, nagkakalat ka pa. Biro ni Pamela habang dinadampot ang basahan. Oh, ako nang magpupunas. Akin yung basahan. Hindi ako tamad, okay? Baka isumbong mo pa ako kay Lolo na ginagawa kitang katulong dito. Natatawang sagot nito. Nga pala, curious lang ako. Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong ni Solomon habang nagpupunas ng sahig. Uy, interesado siya sa akin. Bawal bang magtanong lang? Pasalamat ka, kinakausap pa kita. Kung hindi lang ako bored, hindi talaga kita papansinin. Ang sungit naman ito, binibiro lang eh. Kasi ang totoo niyan, hindi ko pa priority yon. Nasabi ko naman sa'yo na breadwinner ako, hindi ba? Pasan-pasan ko kasi ang responsibilidad sa pamilya. Pero hindi ako nagre-reklamo doon ha. Pareho kasing may sakit ang mga magulang ko. Lalo na si Papa na nabulag na. At ako na lang ang maaasahan nila dahil bata pang mga kapatid ko. Grabe, pwede na palang pang MMK life story mo, no? Giit ni Solomon. Bakit pa mag-i-MMK eh? Ngayon pa nga lang para na tayong nasa Pinoy Big Brother. Pero lolo mo ang gumaganap na kuya. Matapos na sabihin yun ni Pamela, ay pareho silang natawa. Ikaw, bakit wala kang girlfriend? Usisa niya sa binata. Wala pa akong nakikitang deserving. Diretsong sagot ni Solomon. Wow, ang taas ng standards mo ah. O baka naman, hindi nakikita ng mga babae na deserving ka para sa kanila. Pabirong balik ni Pamela. Nagkakandara pa nga sila sa akin eh. Ang yabang, grabe hindi ko kinakaya ang hangin mo. Walang sinabi ang aircon. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong nagiging komportable sila sa isa't isa. Mas dumadalas ang tawanan, asaran at kwentuhan. Sa kabila ng challenge na binigay sa kanila, unti-unting nagiging mas magaan ang atmosphere sa pagitan nila. Lumipas ang mga araw sa ilalim ng isang bubong at sa bawat oras na magkasama sina Pamela at Solomon, hindi na nila maikakaila na nagbabago na ang kanilang tingin sa isa't isa. Si Solomon na dati walang pakialam, ngayon ay napapahanga na sa dalaga sa pagiging masayahin nito sa kasipagan at sa likas nitong kabaitan. Si Pamela naman, kahit pa na yung pagkainis niya sa una dahil sa pagiging suplado ng binata, hindi na rin may tatanggi na may mga pagkakataong natutuwa siya sa presensya nito. Habang nasa kusina si Pamela na abala sa pagluluto ng ulam para sa hapunan nila, pumasok rin sa kusina si Solomon nang naamoy nito ang niluluto niya. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Sigaw ni Solomon habang sinisinghot-singhot ang hangin. Kagulat ka naman. Specialty ko kasi to kaya ito ang pinagmamalaki ko. Naisip kong ipatikim to sa'yo at sinisigurado kong hindi ka magsisisi dito. Tugon ni Pamela. Baka naman sobrang tiwala mo sa sarili mo tapos palpak naman pala. Pa-taste nga para makasigurado. Kontra ni Solomon. Kumuha ito ng kutsara at sumandok sa niluluto niya. Susubo na sana ang binata. Ngunit napaso ito kaya napaatras siya dahilan para mahulog sa sahigang isang piraso ng karne. What the? Ang init! Malamang, ikita mo namang may apoy pa nga ang stove. Kontra ni Pamela, kaya pareho silang natawa. Akin na nga yung kutsara mo. Siya nang sumandok ng karne. Pagkatapos ay inihipan niya ito. Nakatitig naman sa kaniyang binata habang ginagawa niya yun. Ayan, tikman mo na. Hindi na to mainit. Tinapat niya ang kutsara sa bibig ni Solomon at dahan-dahan naman itong sumubo. Habang umunguya ang binata, hindi sinasadyang magtagpo ang kanilang mga mata. Kaagad na umiwas si Pamela ng tingin. Ano? Masarap ba? Tanong niya habang nagkukunwari na hinahalo ang niluluto. Uy, ang sarap nga. Pwede ka nang mag-asawa. Muli silang nagkatitigan. Tila iba ang naging dating kay Pamela nang sinabi ni Solomon. Sabi ko naman sa iyo eh. Tara, luto na, kain na tayo. Alok niya, mabilis siyang kumilos at nilagay sa mangkok ang ulam. Uy, ba't ganyan ka pa rin makatingin? May dumi ba ako sa muka? Puna niya sa binata dahil hindi ito kumilos man lang. Umiling si Solomon at bahagyang ngumiti. Wala,
Narealize ko lang na parang iba ka talaga. Natigilan si Pamela. Ano naman ang ibig mong sabihin sa iba? Wala, kumain na lang tayo. Hoy, ano nga? Huwag mo na akong pinag-overthink. Wala nga, hayaan mo na yun. Huwag mo na lang isipin. Katwiran ni Solomon, tumungo na ito sa mesa. Ang daya, kung ano pa kasing pinagsasabi mo, sabihin mo na lang kasi para matapos na to. Sige ka, kapag hindi mo. Ayan, ang daldal mo kasi. Natigilan si Pamela sa pagsasalita matapos siyang subuan ng binata ng tinapay. Tinawanan pa siya nito. Nung oras na para matulog pagsapit ng gabi, nagkasalubong ang dalawa sa hagdan. Solomon, salamat ha. Kasi naisipan mo magpalit tayo ng higaan kahit papano gentleman ka rin pala. Pabirong sabi ni Pamela. Bit-bit niya ang kumot na gagamitin niya sa kama. Wala yon. Nakokonsensya rin ako na ikaw natutulog sa sofa. Ako tong lalaki. Sagot naman ni Solomon. Napahinto rin sa paglalakad. Bakit kasi hindi na lang tayo magtabi sa kama? Pwede naman tayo maglagay ng harang sa pagitan nating dalawa para hindi tayo magkailangan. Suwestyon ni Pamela. Sigurado ka? Ayos lang yun sa'yo? Baka kasi hindi ka makatulog. Oo nga, ayos lang yun sa akin. Tulog bantika naman ako eh. Biro niya kaya napahagikik si Solomon. O sige, kung yun ang gusto mo, pauna na lang tayo kung sinong may pinakamalaking pwesto. Nang sabihin yun ng binata, nagunahan sila sa pag-akit sa hagdan. Pilit silang naghaharangan para hindi makakit ang isa sa kanila. Kaya nang sandaling yun, ay tawa sila ng tawa. Ngunit habang umaakit si Pamela, biglang dumulas sa ikalawang baitang ng hagdan ng paa niya. Ay! Sigaw niya, pero bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig, ay mabilis siyang nasalo ni Solomon kaya napayakap siya rito habang hawak siya sa likod ng binata. Nasa ganun silang posisyon nang magtama ang kanilang mga mata at napansin ni Pamela kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Pareho silang napalunok at tila huminto ang mundo nila ng ilang sandali. Ramdam niya ang init ng hininga ni Solomon sa kaniyang mukha, habang ang binata naman ay hindi makapagsalita at nakatitig lang sa mga mata niya ng diretsyo. Thank you. Ayos lang ako. Mahinang sabi ni Pamela. Dali-daling itinayo ang sarili habang umiiwas ng tingin. Bumitaw na si Solomon, sabay hakbang paatras. Sige, ikaw na lang ang maunang umakyat. Sumunod naman kagad si Pamela. Habang umaakyat, ay napahawak siya sa dibdib niya. Ano ba yun, Pamela? Bakit parang ang lakas ng tibok ng puso mo? Tanong niya sa sarili. Nang nasa kama na ang dalawa, pareho silang tahimik. Si Pamela ay nakatagilid paharap sa binata, habang si Solomon naman ay nakatihaya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip nilang dalawang eksenang yon. Nakakainis! Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Reklamo ni Pamela. Napapikit na lang siya ngunit naaalala niya pa rin kung gaano kalapit ang mukha ni Solomon sa kaniya kanina. Tama pa ba tong nangyayari sa akin? Naglapit lang naman ang mga mukha namin. Just a simple thing. Why am I feeling like this? Why is my heart beating so freaking fast? Tanong din ni Solomon sa kawalan. Wala to. Nag-overthink lang ako. Nabigla lang ako sa nangyari kaya ganitong reaksyon ko. Oo, ganun nga yun. I'm just being so paranoid. I shouldn't overthinking over this little thing. Habang patuloy ang kanilang pananatili sa isang bahay, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa na hindi nila namamalayan. Dumadalas din lalo ang kanilang kwentuhan at mga biruan na nauuwi sa tawanan. Hanggang sa, hindi ko talaga kinakaya yung lolo mo eh. Para talaga tayong nasa PBB. Sabi ni Pamela, isang gabi habang nasa sala sila. Magkatabi sa sofa habang nagkukwentuhan. Ganun talaga yon. Siguro gusto na lang nilang libangin ang sarili, kaya kung ano-anong iniisip. Sagot ni Solomon, nakangiti. Sa bagay, mabuti na lang talaga kinausap mo rin ako. Akala ko mababaliw ako rito kung kakausapin ko lang ang sarili ko sa loob ng isang linggo. Syempre, dinadaldal mo rin kasi ako. Tsaka maayos ka namang kasama at ano. Natigilan si Solomon sa gustong sabihin. Nag-alangan ito bigla. Uy, ano yon ha? Ano? Sabihin mo na. Pamimilit ni Pamela habang niyuyugyog ang balikat ni Solomon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko. Pero,
Pwede ba kitang halikan? Natigilan si Pamela sa kaniyang narinig. Napakurap-kurap lang siya at hindi nakapagsalita. Sa puntong yon, nagkatitigan sila. Unti-unti namang lumapit si Solomon at bago pa man makapagsalita si Pamela, dahan-dahan ang dumampi ang labi ng binata. Hindi siya makagalaw. Hindi niya rin malaman kung bakit hindi siya makatanggi. Hanggang sa napapikit na lang siya at kusang humalik pabalik. At sa unang pagkakataon, tuluyan silang naghalika na puno ng damdaming hindi nila maintindihan. Pagkatapos ng halik na yon, unti-unting napadilat si Pamela. Pareho silang nagkatinginan. Parehong gulat sa nangyari at halata ang kaguluhan sa kanilang mga mata. Anong ibig sabihin ito, Solomon? Nanginginig pa ang boses niyang tanong. Hindi ko rin alam. Pero isang bagay lang ang nasisiguro ko. Kinain ko rin ang mga nasabi ko noon kay Lolo. Gaya ng ano? Na hindi ako magkakagusto sa'yo sa loob ng 1 linggo lang. Ibig sabihin ba nun, gusto mo na ako? Hindi siya sinagot ng binata. Kaya nung gabing yon, wala ni isa sa kanilang nakatulog. Pareho nilang iniisip ang nangyari at pareho nilang tinutukoy kung ano ba talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hapon ng huling araw ng challenge, magkatabi sa sofa sina Pamela at Solomon habang tahimik na ninanakaw nila ng tingin ng isa't isa. Paano ba yan? Ito na ang huling araw ng challenge sa atin ni Lolo. Pasag ni Solomon sa katahimikan. Oo nga eh, parang ang bilis nga lang ng mga araw. Hindi ko na lang din namalayan. Pero saglit na napahinto si Pamela at inilibot ang tingin sa paligid. Parang nasasanay na yata ako sa bahay na to. Kahit sandali lang tayong nagstay, feeling ko mamimiss ko tong bahay na to. Ngumiti si Solomon. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin in-expect na magiging ganito kahirap ang huling araw natin. Kasi nung una parang gusto ko agad umuwi. Pero ngayon, parang ayaw ko nang umalis dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ng maayos. Pero kasi, natutunan kitang magustuhan. Sa loob ng maikling panahon na magkasama tayo dito, naramdaman ko yung sinasabi ni Lolo. Tama siya. Ibang klase ka nga. Natigilan si Pamela. Napakurap-kurap siya habang iniintindi ang bawat salitang binibitawan ng binata. Kung ganon, anong desisyon mo mamaya kapag kaharap na natin ang... Natigilan si Pamela nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Don Pablo. Kumusta? May napansin ba kayong pagbabago sa pagitan niyong dalawa? Tanong ni Don Pablo habang lumalapit. Nagkatinginan muna ang dalawa. May nagbago nga, Polo. Si Solomon ang unang nagsalita. Mukhang natanggap na nito ang kaniyang pagkatalo. Ganon din po ako. Segunda ni Pamela. At ano ang mga pagbabagong yon? Usisa ng matanda. Halatang sabik malaman ang sagot. Ang totoo niyan, tama po kayo. Hindi ko na kayang itanggi na nahulog na ako sa kanya. At kahit tapos na ang challenge, gusto ko pa rin makasama si Pamela. Ayoko magpanggap sa nararamdaman ko. Gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Malawak na napangiti ang matanda bago ito napatingin kay Pamela. Ikaw naman, Iha. Anong masasabi mo? Don Pablo, hindi ko rin po may pagkakailana. May nararamdaman din ako para sa apo ninyo. At hindi lang ito simpleng pagkagusto o paghanga. Totoo po ang nararamdaman ko. Ibig bang sabihin yan, handa na kayong magpakasal, gaya ng nasabi ko noon? Kung pwede po sana, gusto ko pong mas kilalanin pa si Solomon. Alam ko pong mahalaga sa inyo na magpakasal kami. Pero sa tingin ko po, mas maganda kung masigurado muna namin ang desisyon namin. Ayoko po sanang magmadali. Tama po si Pamela. Ayaw naman po naming magpakasal na hindi pa handa. Para po kaming sumabak nun sa giyera na walang armas. Pagsang-ayon ni Solomon, natahimik si Don Pablo ng ilang saglit. Maya-maya ay ngumiti rin ito ng maluwag. Aba, tama naman ang iniisip ninyo. Hindi masamang maghintay hanggang sa dumating kayo sa puntong handa na kayong dalawa. Hindi ko naman kayo mamadaliin
Kung yun ang nanaisin niyo. Basta ang mahalaga ngayon, hindi ako nagkamali sa naging pasya ko. Dahil alam kong mahuhulog kayo sa isa't isa ng hindi nahihirapan. Matapos ang araw na yon, bawat araw ay sinulit ng dalawa sa tuwing sila'y magkasama. Ginawa nila ang lahat ng paraan para mas makilala nila ang isa't isa at masigurado ang kanilang nararamdaman. Pagkalipas ng 6 na buwan, mas lalong napalapit sina Solomon at Pamela. Hindi sila nagmadali sa proseso ng kanilang relasyon, ngunit kita sa kanilang mga mata na mas lumalim pang nararamdaman nila sa isa't isa at hindi may tatangging masaya sila sa anuman ang namamagitan sa kanila ngayon. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik na naglalakad sila sa tabi ng Manila Bay, huminto si Solomon at marahang hinawakan ang kamay ni Pamela. Pinipigil ang kaba sa kaniyang dibdib. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng sandaling yon. Pamela. Sambit nito sa pangalan niya. Bahagyang nanginginig ang boses, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano sasabihin to ng perpekto, pero gusto kong malaman mo na handa na ako. Bahagyang natigilan si Pamela. Anong ibig mong sabihin? Handa ka na sa ano? Tanong niya. Halatang nagtataka ngunit nahalata niyang seryosong ekspresyon ng binata. Huminga ng malalim si Solomon. Tila inaayos ang lahat ng emosyon sa puso niya. Nung una, aaminin kong wala akong pakialam sa'yo. Aaminin kong hindi ko gusto ang presensya mo. Pero habang lumilipas ang mga araw na mas nakikilala ko ang totoong ikaw, narealize kong wala akong ibang gustong gawin kundi ang alagaan ka, ipaglaban ka, at mahalin ka sa bawat araw ng buhay ko. Ayokong sayangin ang oras, Pamela. Kaya handa na ako. Handa na akong mahalin ka ng walang hanggan. Matapos yon ay kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng suot na jacket. Binuksan ito at sa loob ay naroon ang isang singsing na kumikinang ang maliliit na diamante sa gitna. Pamela de Asis. Napaluhod ito. Hindi inalis ang tingin sa kaniyang mga mata. Gusto ko itang makasama sa bawat araw, sa bawat ngiti mo, sa bawat luha mo, at sa bawat tagumpay at pagkabigo na darating sa atin. Will you let me love you for the rest of our lives? Papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang ibahagi ang buhay mo sa akin habang buhay? Nanginig si Pamela na tuluyang natangay ng damdamin. Hindi niya napigilan ang mga luhang dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Ramdam niya ang bawat salita, bawat emosyon sa boses ng binata. Makalipas ang ilang sandali ay tumango siya ng mariin at ngumiti. Oo, Solomon. Oo, pumapayag akong maging asawa mo. At oo, handa rin akong ibigay ang buong puso ko sa'yo. Yes! Tumayo si Solomon at sinuot ang singsing sa daliri ni Pamela. Bagay na bagay sa'yo. May soon to be Mrs. Jimenez. Hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na maikasal tayo. Ganon din ako, Solomon. Soon to be my husband. Matapos yon, ay nagyakapan silang dalawa. Tagos hanggang puso ang sayang nararamdaman nila sa mga sandaling ito. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang ginanap ang kasal nila sa isang napakalaking simbahan. Sa isang tabi, nakangiti si Don Pablo habang pinapanood ang kanilang pag-iisang dibdib. Huwag ka nang mag-alala, Bella. Bulong ni Don Pablo habang nakatingala. May bahid ng mga luha ang nangingilid sa mga mata nito. Natupad ko ang pangako ko sa'yo na hindi ko hahayaang mag-isa ang kuya mo, na kahit mawala ako anumang oras sa mundong ito, may makakasama siya hanggang sa pagtanda. Naalagaan siya at mamahalin gaya ng pagmamahal mo sa kuya mo. Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. At pinapangako ko, hindi na magtatagal ay magkakasama na rin tayo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang bagay ang naging malinaw na hindi sukatan ng ating pagkatao ang damit na suot o ang kayamanang taglay. Sa isang mundong puno ng panlabas na panghuhusga, minsan nakakalimutan nating tingnan ang higit na mahalaga. Iyon ang puso, ang pagkatao, at ang tunay na halaga ng isang tao. Ang
karangalan na hindi nasusukat sa halaga ng kasuotan, kundi sa kabutihang loob. Ang dignidad ay hindi nabibili ng pera, kundi na ipapakita sa respeto at pag-unawa sa iba. Sapagkat mayaman man o mahirap, lahat tayo'y pantay sa ilalim ng iisang langit. Kaya sa susunod na makasalubong tayo ng isang taong hindi naaayon sa ating pamantay ng karapat-dapat, tandaan natin na ang tunay na yaman ay wala sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang hindi agad nakikita ng mata, kundi ng puso. Sa huli, sina Pamela at Solomon ang naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. Hindi ito isang karerang kailangang tapusin agad, kundi isang paglalakbay na dapat pagdaanan ng may tiwala, pasensya at tunay na pangunawa. Dumaan sila sa pagsubok, sa pag-aalinlangan at sa mga pagkakataong muntik na nilang bitawan ang isa't isa. Ngunit sa bawat paghihintay at pagharap sa hamon ng buhay, mas napatunayan nilang hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan din ng pagiging handa, ng tamang panahon at ng matibay na pundasyon. Dahil kung kayo talagang para sa isa't isa, kahit gaano katagal, kahit anong pagsubok ang dumaan, sa huli, kayo at kayo pa rin. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.